Yo, what's up mga kabakal? Tuturo ko sa inyo ngayon yung tinatawag nating plastic welding or yung electrofusion welding process. Itong materials na to ay tinatawag naming PB or polybutylene. Isa to sa kailangan natin, yung cleaner niya. Yan yung PB, polybutylene na materials. So ayan, meron kaming elbow rito, connections, tsaka yung plastic pipes. So, yan. Ito yung aming electrofusion welding machine. So, yan. Ipapakita ko sa inyo ngayon yung process kung paano gawin. Yan. Yung mapapansin niyo dyan, meron tayong terminal, no? Ipapasok nyo lang yan dyan. Yung terminal na yan. And then, pagka ready na ang lahat, i-start nyo lang. Pag nakasaksak na, i-start nyo lang yan. Tapos, meron na yung certain times limit at kusa na siyang mag-end. So, lalabas dyan yung mapapasin nyo sa upper portion. Meron dyan yan, no, yung nakaumbok. Pag lumabas yan, ibig sabihin, ano na siya, complete na siya. Pero wag nyong bubunutin yung terminal, yung wire connection. Kasi kusa naman siya mag-i-stop. Hindi nyo na kailangan pindutin pa. Pag tumunog na siya at naglagay na ng end indicator do sa end, ibig sabihin, complete na yung fusion. So, yan. Ito naman yung on-site procedure namin. So, yan. Ikinabit namin. Pag naiduktong nyo na yung fittings, yung onion sa pipe, higpitan ninyo gamit yung Allen key. Then, ipasok ninyo yung kabilang portion na yon. Pero make it sure na nilinisan nyo yung surface, nilihan ninyo, and ginamitan ninyo yung kanyang KS cleaner. Kung wala kayong KS cleaner, pwede yung mga acetone liquid, no? Pwede yung mga acetone. Basta oil free. Liyahin ninyo yung surface and then i-acetone ninyo or gamitan ninyo much better nung appropriate cleaner, KS cleaner. Kasama na yan sa mga kit. So yun. Bali na butas yung nagkaroon ng leaking sa linyada na to. So pinalitan namin. At yun. Using electrofusion welding process. Kasi ito ay PB materials, polybutylene. Plastic ito na parang yung mga sa atin yung mga PVC, no? Pero ito hindi PVC, polybutylene material. So, ayan. Hindi to bakal, ito ay plastic material, polybutylene material na heat resistant siya, puncture resistant, and malakas yung kanyang material sa resistance sa init, sa vibration, at kung saan pa. Kaya good for plumbing materials ito. At yan na. Meron pa isa rito. Yan, kinakabit na ng tropa. Na-ready namin yung connection. Ito yung aming machine. So, once na itusok na yan dyan, nagkakaroon yan ng indication. Ayun, no, umilaw na yung dalawa. So, ibig sabihin, dalawa na yung nakatusok na terminal. Sa pangatlo, yun, ikinakabit na ng aming tropa, si Peter Rodelio, yan. Si Peter Rodelio, ang aming pangmalakasan na Peter. So, yun, ikinakabit na niya yung tatlong terminal sa tatlong joint na aming pinix. So, once na maikabit na yan, mag-i-indicate yung tatlong ilaw and ipipress lang natin yung start button para magkaroon na ng electrofusion welding sa kanyang linyada. So yan, ikinakabit na yung pangatlong lines. Pagka naikabit na yan ni Peter, sasabihan niya ako na okay na, ready na. At makikita ko rin naman sa welding machine namin, sa electrofusion machine namin, kung tatlo na yung ilaw. Ayan, tatlo na yung ilaw sa left side portion and ready na to press. Once na mag-press na yan, to yun, mag-blink-blink na siya. Then kapag okay na, yung red lights na nagbi-blink, pupunta yan doon sa right side. Nakalagay doon sa indicator, end. So, ibig sabihin, okay na yon, fully weld na siya. So, antayin lang natin yung process. Certain minutes, certain seconds, pero hindi nyo kailangan pindutin yung stop button or bunutin yung wire. Kusa yan na mag-end, no? So, ganito lang yung paggamit ng electrofusion welding. Ito rin yung mga pamamaraan na dapat nating malaman. So, yun, no? End na siya.
So, stop mo na lang and bubunutin na ni Peter doon. Ayun, natanggal na yung tatlong indicator na ilaw. So, ibig sabihin, bunot na yon. Yan. Tapos na yung welding process niya. Ayan, bunot na. Nag-end na yung kanyang paghihiting doon sa terminal. So, yun, nabunot na yung wire. Yan. So, i-off na natin. And then, umakit na kami sa kabilang lines. Yan, dyan sa ilalim na yan. Kinakabit naman ng aming pangmalakasan din na Peter, si Peter Emil. So, yan. Kinaikabit na niya yung isang connection doon at i-start ko na ulit yung welding machine. Yung aming electrofusion welding machine. So, yan. Tignan lang natin doon. Okay lang siya. Tinanong natin kung lumalabas ba yung indicating. Yung maliit na, ayun, ayos na raw. Ayos na talaga. Yan. Mga pangmalakasan na mga tropa dito sa barko. 4 kami na Peter dito. Kaya, ang trabaho, tulong-tulong. Kahit mahirap, mapapadali yan. Basta tulong-tulong. Alright. So, yun. Ayan na. Nag-electrofusion process na. Ayun, nag-end na. So, tapos na yan. Pindutin na natin yung end. Then, bunot na. Alright. Todas na. Ganun lang kasimple mga kabakal, no? So, yan. Ipipressure na namin. Pinressure test na namin. Ayun. Nakausli na yung dalawang indicating buttons niya. Yan. So, nagte-testing na para pressure testing ng linyada. And ayos. Walang leaking yung aming mga ginawa ng electrofusion welding. So, boundary na. Kabakal Edward. So, ganun lang. Kung may mga tanong kayo, comments lang kayo dito sa aking video or follow kayo sa aking Facebook page, Kabakal Edward TV. Yan. Brrrr! Kabakal Edward TV. Brrrr!